So, mga sangkay, ito na ba ang magiging katapusan ni Vice President Sara Duterte? Dito na ba siya matatanggal bilang Vice Presidente? May update tayo dyan, mga sangkay. Talagang dikdikan po ang labanan ng mga politiko ngayong 2026. Okay, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon. At ito nga po pag-usapan po natin ngayon, mga sangkay, itong delikadong sitwasyon ng ating Vice Presidente. Okay, dahil po dito sa sumabog na kaso, mga sangkay, gaano nga ba kalakas ito? At gaano kaseryoso? Kasi nga po, alam naman po natin, mga sangkay, na si Bong Revilla ay nandoon na, nauna na. Sino ang susunod, mga sangkay? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito yung update kasi, mga sangkay, regarding dito kay Vice President Sara Duterte. Aba, may kaso na naman. Pero ang tanong dito, gaano kalakas ito, mga sangkay? Nahaharap sa panibagong plunder complaints si VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ang kanya umanong paglulustay ng pondo ang basehan pa rin ng reklamo. Ang detalye sa agenda report ni Joan Manalo. Plunder, malversation at graft ang laman ng reklamong inihain ni former Senator Antonio Trillanes at ng civil society group na The Silent Majority. Okay, mga sangkay. Para po sa inyong kaalaman, itong si Trillanes, mayroon na pong kumbaga check. Ano po yun? Si Trillanes lang naman ang nakapagpakulong kay former President Rodrigo Duterte. So, mayroon na po siyang isang check sa kanyang listahan kung papaano po niya napakulong ang isang Duterte. At eto na naman, mga sangkay, panibagong Duterte ang humaharap sa isang pambihirang kaso. Plunder po ito, mga sangkay. So, talagang delikado si Vice President Sara Duterte dito kung may mabigat na ebidensya. Laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay yan sa mga umano'y anomalya noong nakaupo pa ang bise bilang Education Secretary at noong siya ang mayor ng Davao City. Kabilang narito ang umano'y maling paggasta ng 650 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Mga irregularidad sa 8 billion laptop procurement sa DepEd at maging ang 2.7 billion na confidential funds noong termino ni VP Sara bilang Davao City Mayor. Ilang beses din umanong tumanggap ng pera mula sa drug lord si VP Sara noong alkalde pa siya. Grabe, kung totoo yan, mga sangkay. Hindi po pwedeng mga sabi-sabi lang to eh. Kailangan patungan to ng sandamakmak na ebidensya. Kasi biruin nyo ang mga Duterte kilala po, mga sangkay, sa pagsuyod sa mga sindikato, lalong-lalo na po sa mga nagbebenta ng mga ipinagbabawal na pulburon. Pero eto, mga sangkay, kabaliktaran po ito sa kung anong kanilang ginagawa na alam po natin, mga Pilipino. Sila daw po ay tumatanggap ng milyong-milyong pera mula po sa mga drug personalities. So this is itong ganitong klaseng reklamo ay dapat suportahan ng pangmalakasang mga ebidensya. Tama po ba, mga sangkay? Kasi lahat naman po tayo pwedeng sabihan na si ganito, si sangkay ganyan, si ganyan, ganito. Pero doon pa rin po yan magbabase sa kung ano ang ebidensya na hawak. Inirereklamo rin nila ang bise dahil unfit daw ito para humawak ng posisyon sa gobyerno. At humaharap din daw siya sa betrayal of public trust dahil sa ginawa nitong public meltdowns habang pinagbabantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at mga kapamilya nito. Napakahalaga na mapanagot itong si Sara Duterte kasi bukod sa mas nauna na itong mga aligasyon na to, last year pa to sa Quadcom, hindi pa umuusad. Kasi siya yung Vice President. Siya yung Vice President na ating bansa.
kailangan malaman ng mga kababayan natin na na isa siyang kurakot na public official. Ani Trillanes, kasama na rin daw sa reklamong inihain ang mga nakasaad sa affidavit ni Ramil Madriaga. Ayun lang. Ito yung medyo mabigat to Usapang Ramil Madriaga. Ano to? Kasi kung totoo din po yung mga sinalaysay ni Ramil Madriaga with the support of evidence, delikado si Vice President Sara Duterte ngayong 2026. Pwede siyang matanggal, at ang pinakamalala pa, maliban sa matatanggal, pwede po siyang makulong. So yun yung pinakadelikadong part ng ating Vice Presidente. Na umano'y dating bagman ni VP Sara. Paliwanag naman ng The Silent Majority, hindi dapat basta-bastang baliwalain ang mga kinahaharap na issue ni VP Sara. Lalo pat pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito. Ang kadalasang depensa ng mga taga-suporta ni VP Duterte ay na yung 650 million confidential funds na kinu-question sa kanya ay barya lang kumpara sa mga nakuha sa mga maanomalyang flood control projects. Pinapakita ng complaint na ito na una, ang kabuuang halaga ng mga nilimas o niwaldas ni Sara Duterte ay maihahanay sa mga pinakamalalaking flood control scandal. Kaya karapat-dapat na bigyan ito ng parehong pagsusuri. Ito na ang pangalawang reklamo kinahaharap ni VP Sara sa Ombudsman matapos ang nauna pang complaint affidavit ng iba pang civil society group noong December 2025. So grabe, mga sangkay, dikdikan po talaga ito. Bakbakan ito kung bakbakan, mga sangkay. Noong ngayong taon, matibay ito. I'm sure may maghahain din po ng reklamo sa kampo ni PBBM at nauna na nga po yung impeachment complaint against our president, mga sangkay. So, ito na yun. Nakikita na po natin ang eksena kung sino po, mga sangkay, yung matitira na matibay sa 2026. Yun na yung magiging, kumbaga, panalo by 2027 to 2028. Ganyan po katindi ngayon yung labanan. Kaya kumpiyansa si Trillanes at ang iba pang mga complainant na kikilos ang ombudsman pabor sa kanilang reklamo. Lahat ng mga dokumentong na-attach doon sa unang na-file plus yung idinagdag namin ngayon, ito ay magbibigay ng very solid case against Sara Duterte. At lahat ito ay mga certified true copies ng mga official documents. Kaya confident tayo na makukuha ito. Umaasa din ang dating senador na may papabukas sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang bank accounts ng bise. Ito, mga sangkay, ito pa. Isa to sa sobrang palaisipan, mga sangkay. Kasi itong bank accounts nila, matagal na po itong gustong pabuksan ni Trillanes. Hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga. Ayaw. Anong mayroon dyan, mga sangkay? Kumbaga, ako curious ako. Kasi, alimbawa, nabuksan yung bank accounts. Tapos na ilatag yung ebidensya na wala naman palang basehan yung reklamo. Kahit ako, mga sangkay, sasabihin ko, wala pala. Yung mga reklamo nyo, wala palang kwenta yan Walang ebidensya. Pero, kung mayroong makikita sa bank accounts, kasi sobrang curious ang marami kung anong laman, kung magkano yung laman yan. Kasi, yung bank accounts, mga sangkay, talagang ayaw pabuksan. 'Di ba? So, magkakaalaman po talaga. Para maitugma sa laman ng reklamo. Dito kasi, pagka binuksan yung bank accounts or galing man lang doon sa mga flood transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila maitatanggi. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyong-bilyon na pera nila Sara Duterte at Man Scarpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga taong ito. Exactly, totoo yun. Ako,
kahit po yung mga kasamahan po nating mga vlogger, hindi naman po talaga ako ganun kalapit kay former Senator Antonio Trillanes. Hindi po tulad ng iba dyan. 'Di ba? Pero may punto po si Senator Trillanes. No? Kapag nabuksan. Kasi yung sinasabi ng mga Duterte, mahirap lang kami. Ito nga lang yung bahay ng tatay namin, 'di ba? Kita-kita nyo naman yung may mosque pa, mga sangkay. May kulambo pa. Simple lang. Pero kapag nakita po yung bank accounts, pag nakita daw doon na may mga bilyong-bilyong laman yon, bistado, mga sangkay, kung sakali. 'Di ba? Sa ngayon, wala pang pahayag si VP Sara patungkol sa mga reklamong kinaharap niya sa Ombudsman. O, kayo mga sangkay, sa tingin nyo ba ito na po yung katapusan ng ating Vice Presidente? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.